71. Pagkababa ng trabaho, hindi na sumakay si Hilda pauwi kay Jared ngunit pumara ng taxi pauwi ng mag-isa. Ano ang nangyayari sa kanya ngayon? Bulong ni Jared sa ilalim ng kanyang hininga. Nararamdaman niya ang pagiging matamlay nito buong araw, at hindi rin siya nito kinakausap. Nang makauwi na siya, nagpalit siya, at dumating si Josephine para kunin siya. Ang isang marangyang kotse na walang ginagawa sa harap ng sira-sirang kapitbahayan ay nakaakit ng marami atensyon sa isang kisap mata. Sino ang mayamang babae na ito? At bakit siya naririto sa aming masamang lugar? Baka meron siya nagustuhan ng isa sa mga bata dito. It's evident that she's filthy rich at a single glance. So how could? Baka interesado siya sa mga bata dito. Isang grupo ng matatandang babae ang nakaupo sa gilid. Pasukan. Pagbaril ng simoy ng hangin. Kabilang sa kanila si Chloe. At sobrang curious din siyang malaman kung sino eksaktong hinihintay ng tao sa sasakyan. Gayunpaman, nang makita niya si Jared na lumabas sa kapitbahayan at sumakay sa kotse, siya ay buo, nabigla. Chloe, anak ni Gary yan. Jared, no. Kaya, nakuha niya ang kanyang sarili ng isang mayaman na kasintahan. Naaalala ko, na medyo malapit siya sa anak mo. Hilda, anong nangyayari dito? Ang mga kabataan ngayon ay laging materyalistiko. Ang ilang matatandang babae ay nagchichismisan habang si Chloe ay nagmamadaling umuwi. Tanungin ang kanyang anak kung ano ang eksaktong nangyari. Matapos makapasok si Jared sa kotse ni Josephine, pumunta sila hanggang sa mga suburb sa Horrington ayon sa lugar na ibinigay sa kanila ni Walter. Ang lugar ay hindi maunlad, kaya isang palapag na mga bahay, nangingibabaw, at ang mga kalsada ay medyo lubak-lubak din. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay nakarating na rin sila kanilang destinasyon. Noon, naghihintay na doon si Walter. Habang inililibot ni Jared ang kanyang tingin sa paligid, hindi siya makapaniwala na may mabuting kaibigan si Walter sa ganoong lugar. Isinasaalang-alang ang kanyang pagkakakilanlan. Ginoo, pagkakataon. Lumapit si Walter kay Jared at agad siyang binati. Sa tabi ni Walter ay nakatayo ang isang katulad na matandang lalaki na may buhok na uban sa kanyang mga templo. Gayunpaman, ang kanyang aura at ang pananamit ay naiiba sa gabi at araw kay Walter. This is Mr. Chance whom I spoke of. Chiron. Walang kapantay ang kanyang kakayahan sa medisina. Bulong ni Walter sa matandang lalaki sa tabi niya. As soon as Chiron nakita ni Snyder si Jared, natigilan siya sa hindi makapaniwalang nakasulat sa buong mukha niya. Sa isip-isip niya, nagpicture siya sa isang professor o ekspertong higit sa 70 taong gulang. Dahil lubos na iginagalang ni Walter ang taong iyon hanggang sa punto ng pagtugon siya bilang Mr. at pinupuri ang kanyang mga kasanayang medikal. Kaya, hindi niya inasahan na si Jared ay napakabata. Isang bata pa, isang kaedad niya. Chiron. Chiron. Tawag ni Walter sa lalaking nawala ng ulirat. Nabalik sa kanyang katinoan. Mabilis na iniabot ni Chiron ang kanyang tuyo at kulubat na kamay. At sinabi kay Jared, "Oh, sorry. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Pagkakataon." Nakipagkamay si Jared at inihilig ang ulo sa pagbati. Nasa bahay ang asawa ni Chiron. Mr. Chance. Mangyaring tingnan siya. Habang nagsasalita si Walter, nauna si Chiron at nauna. Sumabay si Walter kay Jared at nagpaliwanag ang relasyon niya kay Chiron. Childhood friends pala sila, at nakasanayan na rin ni Walter. Nakatira sa isang palapag na bahay sa lugar noong bata pa siya. Siyempre, dekada na ang nakalipas. Umalis siya pagkatapos pumasok sa paaralan at dahan-daang pumasok sa politika. Nang maglaon, bihira na niyang kontaken ang kanyang matanda. Magkakaibigan na. Pagkatapos niyang magretiro at bumalik sa Horrington muli, nakipag-ugnayan siya sa kanyang matanda. Mga kaibigan. Pagkatapos ay gusto niyang tulungan si Chiron na lumipat mula sa mga suburb at bilhan siya ng bahay sa lungsod. Ngunit, nagdadalawang isip na umalis si Chiron. Kaya naman, pumayag siya,
Ang dalawa sa kanila ay madalas na nag-uusap sa tsaa, habang si Kiran ay namumuhay ng isang abang buhay. Natagpuan niya ito. Napaka-fulfilling at hindi kailanman humingi ng kahit ano kay Walter. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas. Bigla siyang nagkaroon. Hinanap ang lalaki at nakiusap sa kanya na tumulong sa paghahanap ng dalubhasang doktor na magpapagamot sa kanyang asawa. Kabanata 172. Si Walter ay iginagalang at may malawak na koneksyon. Kaya isang piraso ng cake para sa kanya ang makahanap ng isang dalubhasang doktor. Gayunpaman, agad na naisip ni Walter na ang asawa ni Kiran ay hindi basta-basta nagkasakit pagkatapos marinig tungkol sa kanyang kalagayan. Dahil doon, pinuntahan niya si Jared. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang courtyard kasama si Kiran. Nangunguna sa daan. Ang patio ay napakaliit, na may 3 silid na ladrilyo, habang isang sulok ay nakatuon sa pag-aalaga ng mga manok at itik. Isang hindi kanais-nais na amoy ang nakasabit sa hangin. Sa sandaling pumasok sila sa looban. Ang mga kilay ni Josephine. Bahagyang nakakunot ang noo. Ipinapalakpak niya ang isang kamay sa kanyang ilong at bibig. Na tinaboy ng amoy. Dahil bihira siya, bumisita sa ganoong lugar. Sa kabaligtaran, si Jared ay hindi nabalisa. Dahil siya ay nanirahan sa isang nayon ng higit sa 10 taon bago lumipat sa lungsod kasama ang kanyang ina. Hindi pa sila nakapasok sa bahay ay ang mga hiyawan ng isang babae mula sa silid sa kanilang kaliwa ay naanod sa kanilang mga tainga. Ang kanyang boses ay matinis at tila nakakatakot. Papatayin ko kayong lahat. Pupunta ako sa isagawa ang marami sa iyo. Ako na ngayon ang reyna. At gusto kong hatulan kayong lahat ng kamatayan. Ang mga sigaw niya at ang mga pag-iyak ay labis na natakot kay Josephine kaya namutla siya bilang isang kumot. Kumapit siya sa manggas ni Jared. Pinagsisisihan ang desisyon niyang sumama sa kanya. Pagkatapos ay binuksan ni Kiran ang pinto ng silid sa kaliwa. Tumambad ang isang matandang babae na nasa edad 60s na may puting buhok. At ang isang kulubot na mukha ay sumisigaw ng baliw. Walang kahit ano sa kwarto maliban sa isang single bed. Ang pangalawa nakita ng matandang babae na may pumasok sa kwarto. Tumalon siya sa kama. Sino ang marami? Sa iyo. How dare you board into my palasyo? Ipapaaresto ko kayong lahat. Sigaw niya. Nanlaki ang mga mata. Nakahanap ako ng titingin sayo. Darling. Mangyaring itigil ang pagsipa ng kaguluhan. Lumapit si Kiran para pakalmayan kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, ang matandang babae ay sumugod at kinagat siya ng malakas bago tumakbo papunta sa sulok. Napabuntong hininga si Kiran sa mga pangyayaring iyon. Ang tagal na ng asawa mo. Sa ganoong kalagayan. At nananatili ba siyang hindi matatag sa pag-iisip sa lahat ng oras? Tanong ni Jared kay Kiran. Nangyari na, 7 o 8 araw na ngayon. Hindi siya hindi matatag sa pag-iisip sa lahat ng oras. Ngunit ang mga oras na nababatid niya ay lalong lumalawak. Between. Sagot ni Kiran na baka sa mukha niya ang pag-aalala. Narinig ko kay Mr. Grange na ito. Nagsimula na ang kalagayan ng asawa mo pagkabalik ninyong dalawa mula sa biyahe sa sementeryo. Nagpatuloy si Jared. Nagtatanong. Tumango si Kiran bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Sinabi ng aking asawa na namiss niya ang aming anak ng ilang araw nakaraan. Kaya dinala ko siya sa sementeryo para bisitahin. Nako, nagsimula siyang umarte noong gabing iyon. Namatay ang anak ni Kiran ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang aksidente. Mr. Chance. Nagmamadaling paliwanag ni Walter kay Jared. Habang nakatingin si Jared kay Kiran at sa kanyang asawa. Isang yaman ng pakikiramay. Napuno siya. Ang mawala ng anak sa katandaan ay ang pinakatrahedya na bagay kailanman. May nangyari bang kakaiba pagkatapos? Pumunta kayong dalawa sa sementeryo. Tanong niya. Saglit na nag-isip si Kiran bago umiling. Hindi. Naging maayos ang lahat. Normal. Walang nangyari. Ginoo. Chance. Napizes kaya ang asawa ni Kiran? Tanong ni Walter sa bulong.
Hayaan mong suriin ko siya bago gumawa ng anumang conclusion. Pagkasabi nun, nilabas ni Jared A. lagayan ng tela na may mga hilera ng pilak na karayom na nakaayos ng maayos. Mabilis siyang naglabas ng pilak na karayom at tinungo ang matandang babae sa sulok. Nang makita iyon, nagmamadaling hamarang si Kiran sa dinadaanan niya. Kailangan mong mag-ingat para hindi ka masaktan ng asawa ko. Siya, hindi nakikilala ang sino man ngayon. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Ngumiti si Jared sa kanya. Nang maabot niya ang matandang babae, sinugod siya nito ng walang babala at ibinuko ang kanyang bibig para kumagit. Kanya, agad na ipinasok ni Jared ang pilak na karayom sa kanyang kamay sa kanyang leeg. Dahilan upang siya ay nanlamig kanina. Bumagsak pabalik sa kama kasabay ng isang kalabog. Sa pagkakataong iyon, sumugod si Kiran at malakas na niyugyog ang asawa. Nang siya ay nanatiling hindi gumagalaw, siya, natarante at umungol kay Jared. Anong ginawa mo sa asawa ko? Patay na ba siya? Labis na naging emosyonal si Kiran at tila ilang sandali pa mula sa pakikipagtalik kay Jared. Nang makita iyon, agad na nag-zip si Walter at pinigilan siya. Kiran, nandito si Mr. Chance para gamutin ang iyong asawa. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, dahil walang malay ang asawa mo. Magiging maayos din siya. Pagkasabi noon, umupo si Jared sa kama at inilagay ang kamay sa palso ng matandang babae. Sa takong isang pagsabog ng purong espiritual na enerhiya ang umalis sa kanyang katawan at dumaloy sa kanya. Kung siya ay sinapian, ang kanyang espiritual na enerhiya ay walang alinlangan na mapipilit ang espiritu na palabasin. Nang hihinayang, gaano man niya dinagdagan ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya, nanatili siyang wala, kaunting reaksyon, dahil doon ay bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Hindi kaya nagkamali ako. Sa simula, akala niya ay sinapian siya ng malisyosong espiritu. At kailangan lang niya pilitin ito bago ay absorb sa sarili. Gayunpaman, tila hindi siya napossess. Kung tutuusin, Ginoo, pagkakataon, mahina na tumawag si Walter nang walang nangyari pagkaraan ng mahabang panahon. At napansin niya, may kakaiba sa ekspresyon ni Jared. Sa sandaling iyon, nag-ipon ng lakas ng loob si Josephine at pumunta sa likuran ni Jared. Sa kabila ng kanyang takot, siya ay nakikiusyoso pa rin at gustong makita kung ano ang eksaktong hitsura ng isang espiritu. Lumipas ang mahabang panahon nang walang nangyari. At medyo umikot ang kapaligiran sa buong silid. Awkward. Dahan-dahang binawi ni Jared ang kanyang kamay. Na tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Siya ay gumamit ng masyadong maraming espiritual na enerhiya kanina. Kaya siya ay isang touch enervated. Hindi siya naghihirap mula sa hysteria. Kaya titingnan ko ang iba pang dahilan. Pagkasabi noon ay dinampot niya ang isang silver needle at marahang ipinasok sa palso ng matandang babae. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong pinahit. Hindi nagtagal. Halos ang buong karayom ay nakaimbed sa kanyang palso. Ilang sandali pa, inilabas niya iyon. At nakita niya ang isang patak ng itim na dugo na tumutulo sa kanyang palso. Nagulat ang lahat nang makitang itim ang dugo niya. Doble ang napunta kay Kiran. Nagsuot siya ng nag-aalalang ekspresyon at tila gustong magsalita. Ngunit natatakot siyang masira niya ang kay Jared. Konsentrasyon. Anong nangyayari dito, Mr. Chance? Natarante rin si Walter. Dahil walang saysay na ordinaryo iyon. Ang isang tao ay magkakaroon ng itim na dugo. Ito ay sintomas ng pagkalason. From the look of things, yun ang dahilan ng mental disorder niya. Leading sa kanyang pagiging hindi matino. Paliwanag ni Jared. Nakakalason. Nagulat si Walter. Turning to Kiran. He queried. Ano ang kinain ng asawa mo bago siya? Nagsimulang umarte. Kiran. Paano siya nalason? Dahil sa pagsimangot ng mukha. Pinag-isipan ito ni Kiran bago umiling. Hindi siya kumain. Anumang bagay. Simpleng pagkain lang ang ginawa niya pagkabalik niya mula sa sementeryo. Kinain ko rin ang parehong bagay. Kaya, bakit ayos lang ako?
Hindi alam ni Walter kung ano ang isasagot doon. Kaya inilipat niya ang tingin kay Jared. Alalahanin mong mabuti kung kumain o uminom ang iyong asawa pagkatapos pumunta sa sementeryo. Kabilang ang ligaw, prutas at damo. O may nahawakan ba talaga siya? Seryosong tanong ni Jared kay Kieran. Hindi. Wala siyang ginalaw. Sa kabila ng pagtanggi ni Kieran ay umiwas siya ng tingin ng sumagot at hindi naglakas loob na tingnan ang lalaki sa mata. Napansin ni Jared ang kanyang pabago-bagong ekspresyon. Alam niyang tiyak na nagsisinungaling siya. Dahil ayaw ng lalaki na magsalita ng totoo. Wala siyang magawa para tumulong sa kabila ng pakikiramay. Kasama nila. Kung ganoon, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. Ito ay lampas sa aking kakayahan. Itinabi niya ang mga pilak na karayom at naghanda na para umalis. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang magpanik si Kieran. Samantala, masasabi rin ni Walter na si Kieran. Parang may tinatago kaya sumirit siya. Kieran, I got Mr. Chance here to treat your wife. Yet you're ayaw maging tapat sa amin. Gusto mo bang mamatay ang asawa mo? May salungat na tingin si Kieran habang nakatitig sa asawa sa kama. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Ngipin at inamin. May nakita talaga kami sa sementeryo. At iniuwi ito ng aking asawa. Ano iyon? Sabay na tanong ni Walter at Jared. Ito ay isang reishi mushroom. Ito ay napakalaki at kahawig ng isang reishi na kabute ngunit medyo naiiba sa mga karaniwan. Kumbinsido ang asawa ko na aabutin ito ng mataas na presyo. Kaya iniuwi niya ito. Kieran. Pag-amin na may nakasulat na kahihiyan sa buong mukha niya. Saan iyon? Let me have a look at it. Utos ni Jared. Tumango si Kieran na lumabas ng kwarto. Ilang sandali pa. Bumalik siya na may hawak na malaking bote ng salamin. Sa katunayan, ang isang bagay na kahawig ng isang reishi na kabute ay nakalagay sa bote ng salamin. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Mukhang halaman. Hindi ito reishi mushroom. Ito ay malinaw na isang piraso ng bulok na karne. Nang makita ni Josephine ang gamit sa bote ng salamin ay muntik na siyang mabato. Hindi ito bulok na karne. Ito ay isang halaman na tumutubo sa lupa. Ngunit ito ay tila karne. Habang sinasabi yon, binuksan ni Kieran yung glass bottle at inilabas. Mag-ingat ka, Kieran. Baka lason yan. Agad na sumigaw si Walter nang mapansin na si Kieran iyon. Nagbabalak na ilabas ito gamit ang kanyang mga kamay. Ayos lang. Nahawakan ko na yan noon kaya matagal na akong nalasan kung totoo. Nakakalason. Hindi naman natakot si Kieran. Tuwang-tuwang kinuha ang bagay na parang reishi mushroom. Kung gayon, ang iyong asawa ay hindi maaaring nalasan nito. Sabi ni Walter. Dahil ayos na siya matapos itong hawakan. Hindi posibleng nalasan ang kanyang asawa sa parehong paraan. Mabuti ang pagkakaroon ng balat dito. Ngunit ang pagkagat nito ay magreresulta sa pagkalason ng tao. Habang nagsasalita si Jared, kinuha niya kay Kieran ang bagay na kahawig ng isang reishi mushroom at ibinalik ito sa kanyang mga kamay ng malumanay. Kasunod nito, nasulyapan niya ang isang maliit na bahagi na nawawala sa ibaba. Na ginagawa itong sagana. Malinaw na may nakagat dito. Nang makita ni Kieran ang maliit na nawawalang bahagi, nagulat siya. Sinabi ko sa kanya na huwag basta-basta kumain kapag ang eksaktong kalikasan nito ay hindi pa tiyak. Hindi ko akalain nakakagat talaga siya dito ng patago. Kung gagawin ko, alam ko, hindi ako papayag na itabi niya ito. Bumaha sa kanya ang matinding panghihinayang. At patuloy niyang hinahampas ang kanyang dibdib. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kieran, sigurado akong kayang gamutin ni Mr. Chance ang asawa mo. Sa pagpigil sa lalaki sa pananakit sa kanyang sarili. Tumingin si Walter kay Jared at nagtanong. Ano ba talaga? Ito ba, Mr. Chance? Hindi ito mukhang reishi mushroom. Binawi ni Jared ang gamit mula kay Kieran at marahang pinisil iyon. Kung saan tila kumikibot ito habang kahit na may naramdaman. Kilala ito bilang aconite o meat reishi mushroom. Lumalaki ito sa mga lugar kung saan naroroon ang geomancy. Matinding dulo at ang kalikasan ay hindi balanse.
Bagamat isa rin itong uri ng halaman. Mayroon itong mga mata na parang hayop. At kayang makita ang mundo. Iba-iba ang pangalan nito habang dumarami ang mga mata. Kapag mayroon itong lahat ng 5. Pakiramdam. Ito ay nagiging isang aconite mushroom. Ito ay napakabihirang. Dahil karaniwan itong nabunot ng hindi sinasadya o kinakain ng mga hayop kapag ito ay nasa pagkabata. Kakaunti lang ang nakakaabot sa maturity. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jared sa pagpapaliwanag ng detalyado. Ito ay napakalason at sumisipsip ng mga sustansya nito mula sa pagkabulok. Karne sa lupa. Kaya mataas ang propensity ng paglaki sa sementeryo. Ang swerte ng asawa mo na siya lang. Kumagat ng kaunti. Kung hindi, walang makakapagligtas sa kanya. Sa kabila ng pambihira nito. Wala itong gaano nakapagpapagaling na halaga. Kung ginawa mo itong isang panggamot na alak, malamang na ang taong uminom nito namatay on the spot. Nanginginig sa takot si Kiran matapos marinig iyon. Sa kabutihang palad, wala akong anumang oras upang gawin itong isang gamot. Alak simula nang magkasakit ang asawa ko. Kung hindi, napahamak din ako. So, may gamot ba sa asawa ni Kiran? Mr. Chance. Pabulong na tanong ni Walter. Oo. Tumango si Jared at ibinalik kay Kiran ang meat-reishi mushroom. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang pilak. Karayom at ipinasok sa asawa ni Kiran sa bilis ng kidlat. Ilang sandali pa ay namulat ang asawa ni Kiran at umubo ng subo ng dugong itim. Gamit ang kanyang kamay, kinuha ni Jared ang lahat ng pilak na karayom at ibinalik ang mga ito sa lagayan ng tela. Maganda na ang lahat ngayon. She'll be right as rain after resting for a few days. Sabi ni Jared kay Kiran. Mahal. Mahal. Nagmamadaling tinawag ni Kiran ang asawa. Dahan daw ang iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang maraming tao sa silid. Bamulong siya. Pagkataranta. Bakit ang daming tao dito? Kiran. Nako. Huwag kang mag-alala. Nandito sila para tretuhin ka. Okay ka na ngayon. Kaya magpahinga ka na lang. Hinimok ni Kiran. Euphoria nang matiyak niyang totoong gumaling na ang kanyang asawa. Tahimik na lumabas ng silid si Jared at ang iba pa at pumunta sa looban. Paglabas ni Kiran, lumuhad siya sa harap ni Jared kaagad. Saglit na natigilan si Jared. Ngunit mabilis niyang inabot at hinaila ang lalaki pataas ng hindi pinapayagan ang mga tuhod ng huli na dumampi sa lupa. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya ko. Nagpapasalamat ako sa iyong kabaitan. Wala kaming masyadong pera. Kaya ako talaga, hindi ko alam kung paano kita babayaran. Walang humpay ang pasasalamat ni Kiran sa kanya. Siya ay nag-aalinlangan sa simula. Ngunit pagkatapos ay nagpapasalamat siya ng walang hanggan kay Jared. Ginoo, Chance isn't here for money. So you don't need to do this. Kiran, payo ni Walter. Kung dahil lang sa pera. Wala siya dito. Totoo. Hindi naman siya nananakit para sa pera. Same time na tumango si Kiran. Tutal. Nakita niya si Jared at dumating si Josephine sakay ng isang marangyang kotse. Kaya hindi posibleng ma-strap si Jared para sa pera. Hayaan mong ikuha kita ng ilang manok at itik sa halip para makapagpista ka mamaya. Mr. Chance. Likod ko, sila mismo. At lahat sila ay inaalagaang mabuti. Habang sinasabi iyon, pinuntahan niya ang ilan. Manok at itik para kay Jared. Sa pagkakataong iyon, mabilis siyang pinigilan ni Jared na gawin iyon. Iginiit, don't be such a stranger with me. Mr. Snyder, kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin. Ayaw mo bang bigyan ako ng meat-reishi mushroom? Wala akong pakialam. Nagbabayad para dito. Nang marinig iyon, natigilan si Kiran at tiningnan ang lalaki na may pagtataka. Di ba sinabi mo yan? Wala itong panggamot na halaga at sa halip ay lason. Mr. Chance, bakit gusto mo ito? Talagang walang silbi sa karaniwang tao. Gayunpaman, kailangan ko ito para sa aking pagsasanay. Nagkataon na magagamit ito ni Jared sa kanyang pagsasanay. Sa katunayan, siya ay naniniwala na siya ay mapabuti sa pamamagitan ng lips.
At hangganan kung hinihigop niya ang kakanyahan ng Carneraceae mushroom. Dahil may pakinabang sa iyo. Kunin mo na lang, Mr. Chance. Itatapon ko pa rin ito. Dahil hindi ako maglakas loob na panatilihin ito. Uwi na, walang pag-aalinlangan. Iniabot ni Kiran ang laman na reishi mushroom sa kamay niya kay Jared. Gustong bayaran ito ni Jared. Ngunit matigas na tumanggi si Kiran at tumanggi na kunin ang kanyang pera. Pagkalabas ng bahay ni Kiran, nalungkot si Josephine. Naisip ko noong una na makakarating ako sa makakita ng ilang mga bagong bagay. Ngunit wala talaga. Nang makita ang malungkot niyang ekspresyon, mahinang tumawa si Jared. Wala naman kasing multo at mga espiritu sa mundong ito. Anyway, huwag ka lang manghimatay sa takot kung may pagkakataon kang makita sila. Hindi yun mangyayari kung pinoprotektahan mo ako. Sinaman siya ng tingin ni Josephine. Pagkababa ni Jared, binilisan ni Josephine. At hindi pa nga nakakaakyat ang una ay si Hilda. Dahan-dahang lumabas mula sa likod ng isang napakalaking puno sa looban sa kapitbahayan. Tinitigan niya ang likod ng lalaki. Isang kaguluhan ng mga emosyon na namumuo sa loob niya. Palihim siyang naghihintay doon. Gustong makita kung sino talaga ang babae. Gayunpaman, siya, hindi niya nagawa iyon. Dahil masyadong madilim. At hindi bumaba ng sasakyan si Josephine. Umuwi na tayo, sweetie. Kung talagang pinili niyang ligawan ang mayamang babae. Iyon ang pinili niya. Bulong ni Chloe. Marahang tapik sa balikat ng kanyang anak. Oo, tumango si Hilda. Ngunit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pagdating ni Jared sa bahay, maaga siyang natulog. Sabado ng sumunod na araw. Kaya nagpaplano siya upang maglakbay sa Dragon Bay. Ang espiritual na enerhiya doon ay mas masagana. At walang sino man. Guluhin siya. Sa makatuwid. Ito ay ang perpektong pagkakataon para sa kanya upang makuha ang kakanyahan ng Carneraceae. Kabuti. Kasabay nito, si Layton ay nakaupo sa tapat ng Felix na ang kanyang nasugatan na braso ay nakakast sa general. Opisina ng manager sa vintage restaurant. Kung gayon, bakit may nakipag-ugnayan sa akin? Mr. Scott. Tanong ni Felix sabay buhos kay Layton ng isang tasa. Personal na tsaa. Ang pamilyang Scott ay itinuturing na isang mayamang pamilya sa Horrington. Habang ang Crimson Dragon Gang ay hindi. Takot sa pamilyang Scott. Ang mga mayayamang pamilya ay puno ng pera. Kaya alam niya na naroon si Layton. Bigyan siya ng pera. Narinig ko na ang iyong mga kakayahan ay namumukod tangi. At nakikita ko ngayon na ito ay talagang totoo. Mr. Lawson, kung isa sa alang-alang ang maskulado mong pangangatawan. Kahit 3 o 5 matipunong lalaki ay hindi mo kakampi. Papuri ni Layton. Walang katapusan. Haha, hindi mo na ako kailangang purihin. Mr. Scott, malayang magsalita tungkol sa anumang bagay na ito. Kung nasa loob, ang aking kakayahan. Talagang gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Napaboom si Felix habang tumatawa. Sa totoo lang, Mr. Lawson, may kaaway ako. Gusto kong humingi sa iyo ng ilang mga lalaki upang tulungan ako sa aking bid para sa paghihiganti. Gagantimpalaan kita ng 10 milyon kapag naayos na ang usapin. Narito ang 5 milyon bilang deposito. Habang sinasabi iyon, ipinadala ni Layton ang isang bank card kay Felix. Haha, gaya ng inaasahan sa isang mayamang tagapagmana. Napaka-generous. Medyo nagulat si Felix na si Layton. Nag-aalok ng 10 milyon kaagad. Gayunpaman, bigla niyang inalis ang kanyang ngiti pagkatapos ng ilang tahol ng tawa. Nakatitig kay Layton ng mataimtim. Siya, sinabi, alam ko na may utang si Tommy Louis sa pamilyang Scott. Bakit hindi mo siya pinuntahan para dito? Bagay, bukod dito. Ang pamilyang Scott ay gumagamit ng maraming mga bodyguard. Hindi ba? Bakit ka sasama at hanapin ang Crimson Dragon Gang sa halip? Ang Crimson Dragon Gang at Templar Regiment ay mayroon. Laging magkaaway. Hindi ka ba gumagawa ng mahirap na paraan sa pamamagitan ng pag-abandona sa Templar Regiment at pagpunta sa ang Crimson Dragon Gang?
Alam niya ang kaunting backstory sa pagitan ng pamilya Scott at Tommy. Dahil hindi ito lihim. Huwag mong banggitin ang walang utang na loob na kawawa. Kung hindi dahil sa pamilya Scott. Namatay na siya sa kalye noon pa. Ngayon, gayunpaman, siya ay naging aso ng pamilya Sullivan at matagal nang pinutol ang lahat. Relasyon sa pamilya Scott. Galit na sigaw ni Layton sa pagbanggit kay Tommy. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, kung tungkol sa mga bodyguard ng pamilyang Scott. Hindi ko kayang pakilyusan ang sinuman sa kanila. Sinunod lang nila ang utos ng tatay ko. At iniisip niya na nagpapagaling pa ako sa ospital ngayon. Haha, nakuha ko na ngayon. Tumanggaw si Felix bilang pag-unawa. Kasunod nito, idinagdag niya, sa katunayan, si Tommy ay naging medyo malapit sa pamilya Sullivan kamakailan. Anyway, don't tell me na ang kalaban mo ay anak ng ilang opisyal. Kung gayon, kailangan kong balaan ka na ang Crimson Dragon Gang ay palaging nananatili sa kanilang mabuting panig. Huwag kang mag-alala, Mr. Lawson. Isa lang itong ordinaryong tao na may alam sa martial arts. Hindi siya anak ng isang opisyal o katulad nito. Mabilis na umiling si Layton. Malaki. Aakayin ko si Adrian sa isang dosenang lalaki at hahanapin ka bukas. Mr. Scott, maaari kang magpasya. Gayunpaman, gusto mong harapin ang iyong kaaway. Mahina akong pahayag ni Felix. Posible bang magpadala ng mas maraming lalaki? Mr. Lawson. Hindi mapakali na tanong ni Layton nang marinig na si Felix lang. Nagpaplanong magpadala ng isang dosenang lalaki. Pagkatapos ng lahat, napakalakas ni Jared. At personal na nasaksihan ni Layton si Jared na natalo ang ilang tao. Sa loob ng ilang segundo. Bakit? Gaano kalakas ang kaaway mo na kahit isang dosenang lalaki ay hindi sapat? Bahagyang natigilan si Felix sa kahilingang iyon. Hindi naman siya ganoon kalakas. Gusto ko lang magdala ng mas maraming lalaki para mas magmukhang kahanga-hanga. Itinago ni Layton ang katotohanan sa kanyang sarili. Hindi nang ahas na sabihin kay Felix na si Jared ay napakahusay sa takot. Na si Felix ay mag-back out o humingi ng karagdagang pera. Sige, kung ganoon. Dahil ang dami mong sinabi. Mr. Scott, magpapadala ako ng 30 lalaki para magpakita ng lakas. Sana, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Pagka tayo, nakipagkamay si Felix sa kanya. Nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga. Mr. Lawson. Masayang bulalas ni Layton. Pagkalabas ng vintage restaurant, bumalik si Layton sa kanyang sasakyan. Hinihintay siya ni Sandy sa sasakyan. Paano nangyari? Lay. Agad na tanong ni Sandy. Hintayin mo na lang kung paano luluhod si Jared sa harap natin at magmakaawa bukas. Pupunta ako, upang durugin siya sa ilalim ng aking mga paa at malaman niya ang aking kapangyarihan. Nagwagi si Layton. Ang kanyang mga mata, malamig na kumikinang. Kinaumagahan, pumunta si Jared sa kanyang mansyon sa Dragon Bay kasama ang karne ng reishi mushroom. Kamay pagkatapos ipaalam sa kanyang mga magulang na lalabas siya. Sa mismong sandaling iyon, nakikipagtalo sina Zane, Maria, at Lydia sa security guard sa entrance ng Dragon Bay. Bakit mo kami pinagbabawalan na pumasok? Nandito kami para bumili ng bahay. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga kliyente? Sigaw ni Maria sa security guard. Sa simula ay maganda ang kanyang kalooban nang dumating siya upang tingnan ang mga bahay sa Dragon Bay. Kapag naaprubahan ng komisyon, magkakaroon siya ng sapat para sa paunang bayad para sa isang lugar doon. Habang siya, hindi niya kayang bumili ng mansyon sa burol. Maaari siyang mag-apply ng pautang at bumili ng isa sa paanan ng burol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila pinapasok ng security guard nang dumating sila. Iyon ang naging dahilan ng pag-flip niya sa kanyang takip. Kung gusto mong bumili ng bahay, pumunta ka sa sales gallery sa tabi. Ipinagbabawal ang pagpasok bago ka property owner. Walang pakialam na sagot ng security guard.
Paano tayo bibili ng bahay kung hindi tayo papasok at titingnan ang property? Nagpatuloy si Maria sa pakikipaglaban. Kung gusto mong magkaroon ng viewing, you can have a sales representative bring you in. Hindi ka pwedeng pumasok mag-isa. Iyan ang patakaran natin dito. Ang security guard ay nanatiling nakaugat sa pasukan, na humaharang sa kanila sa pagpasok sa kapitbahayan. Kalimutan mo na yon, Maria. Punta muna tayo sa sales gallery at ihatid tayo ng sales representative. Udyok ni Zane sabay hila kay Maria. Bagamat siya ay nagalit din. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng kaguluhan doon. Dahil sila ay nasa Dragon Bay. Ang pinakamahusay na kapitbahayan sa buong Horrington. Lahat ng naninirahan doon ay big shot. Kaya hindi siya nang ahas na gumawa. Isang eksena noong siya ay isang hamak na department manager. Kasunod nyon, napasilip lang si Maria sa security guard at nagbanta. Maghintay ka lang. Kailan? Naging property owner na ako dito. Ipapasako kita sa management. Umalis na sila at pumunta sa sales gallery. Samantala, ngumisi ang security guard. How ridiculous. Talagang iniisip niya na siya ay isang bigwig. Ilang saglit lang pagkaalis nila. Dumating si Jared sa kanyang sasakyan. Ang segunda manong Ford. Nang mamataan ng mga security guard ang sasakyan mula sa malayo. Agad na kumaway ang isa sa kanila at sinenyasan si Jared. Para huminto. Matagal na silang nagtatrabaho sa Dragon Bay. Ngunit hindi pa nila nakita ang alinman sa property. May-ari doon na nagmamaneho ng Ford. Inihinto ni Jared ang sasakyan. At isang security guard ang tumakbo para tanungin siya tungkol sa layunin niya. Bisitahin. Sa sandaling ibinaba ni Jared ang kanyang bintana ng kotse. Gayunpaman, ang security guard ay nahulog sa ulirat. Napasulyap kay Jared. Lumipas ang mahabang panahon bago nakuha ng guard ang kanyang talino tungkol sa kanya. Oh, ikaw pala Mr. Chance. Ako talaga. Pasensya na dito. Si Jared ay nakatira sa mansyon sa tuktok ng bundok noon. At iyon ang mamahaling mansyon sa buong Dragon Bay. Dahil doon, nakilala siya ng lahat ng security guard. Ayos lang. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jared. Hindi nagtagal. Kumaway ng kamay ang security guard. Bilasan mo at buksan mo ang gate. Si Mr. Chance na. Nang marinig na si Jared iyon. Nagmamadaling binuksan ng security guard sa entrance ang gate. Kailan? Dumaan si Jared. Agad namang sumaludaw sa kanya ang lahat ng gwardiya. Ngunit nang siya ay papasok na sa gate, isang pulang Maserati ang bumusina sa harap ng kanyang sasakyan. Na gustong pumutol. Siya at pumunta sa kapitbahayan sa unahan niya. Sa pagkakaroon ng hindi sapat na oras upang magpreno. Tinapos niya ang Maserati. Ang pagliko ng mga pangyayari na iyon ay nagbigay ng iilan. Napatulala ang mga security guard. Hindi nila inaasahan na biglang mag-zip ang sasakyan at magdulot ng aksidente. Dahil nangyari ang aksidente sa pasukan ng kapitbahayan. Itinuring din silang bahagyang responsable. Sa makatuwid, lahat sila ay nagningning sa pulang Maserati. Marunong ka din ba mag-drive? How dare you ram into my car when you're just driving a shabby Ford? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kotse ko? Isang babaeng may sunglasses at naka-istilong straw hat sa ulo ang nagsimulang magmura kay Jared matapos makuha. Palabas ng sasakyan. Nagalit siya nang makitang nataman ang kanyang pinakamamahal na sasakyan. Noong una ay nais ni Jared na ayusin ang usapin ng mapayapa kahit nakasalanan ito ng kabilang partido. Nag-overtake sa kanyang sasakyan sa gate ng isang kapitbahayan. Gayunpaman, hindi niya inasahan na tama ang gagawin nito sa kanya. Pagkababa niya ng sasakyan, iyon ay ang kanyang init ng ulo ng sabay-sabay. Ikaw ang biglang sumulpot sa harap ng kotse ko. So, bakit mo ako sinisisi sa pagtama mo? Kotse. Tanong ni Jared. Bakit? Aba, hindi mo dapat hinaranggan ang daraanan ko noong nagmamaneho ka lang ng rickety Ford. Ito ba ay isang lugar para sa isang tulad mo? Tinitigan siya ng babae ng masama bago siya umungol sa mga security guard. Ginagawa ba ng marami ang trabaho mo? Paano mo papayagan ang gayong sasakyan sa kapitbahayan?
Ito ay isa lamang. Masyadong nakakahiya para sa kapitbahayan at sa mga may-ari ng ari-arian. Ang ilang mga security guard ay nakatingin lamang sa mayabang na babae. Hindi nangangahas na suwayan siya sa kabila ng galit. Nagliliyab sa loob nila. Mga security guard lang sila at the end of the day. Kaya hindi nila kaya. Saktan siya. Sa palalong kilos ng babae. Si Jared ay napahawak sa udyok na humakbang at sampelan siya. Sa pag-alala na nagmamadali siyang magsanay. Gayunpaman, ayaw niyang mag-aksaya ng oras doon. Kaya, siya, snap, pangalanan ang iyong figure. Magkano ang gusto mo? Wala akong oras makipagtalo sa'yo dito. Nang mapansin ng babae ang kanyang pagkainip, agad niyang itinaas ang kanyang boses ng ilang decibel at ipinahayag. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng aking sasakyan? Nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyon. Hindi ko na maaayos. Ang pinsala mula sa iyong hit na walang 100 hanggang 200 grand. Hindi mo magagawa. Bayaran mo ako kahit ibigay mo sa akin ang kotse mo. Cut the crap and just name your price. Nagsalubong ang mga kilay ni Jared. How dare you say that? Naniniwala ka ba na ako ay? Habang sinasabi iyon ay itinaas ng babae ang kanyang kamay para hampasin si Jared sa mukha. Gayunpaman, nahuli siya ni Jared. Kamay at sa halip ay sinampal siya ng malakas. Lumipad ang salaming pang-araw ng babae. At pati ang straw hat sa ulo ay nahulog. Nilalamig siya noon. Saglit. Never in her wildest dreams did she ever expected Jared to have guts to get physical with her. Paano? Dare he make a move against me when he's just driving a Ford? Ang galing. Ang galing. How dare you hit me? Bata. Isinusumpa ko sa lahat ng bagay na banal na papatayin kita ngayon. Habang sumisigaw siya, inilabas niya ang kanyang telepono at tumawag. Tuwang-tuwa ang mga security guard nang hampasin ni Jared ang babae. Ngunit alam din nila na ang bagay ay naging seryoso kapag ang mga bagay ay naging pisikal. Mabilis na tumakbo ang isa sa kanila para kunin ang tagapamahala ng ari-arian. Pagkatapos niyang tawagan, mainit na pinandilatan ng babae si Jared. Maghintay ka lang, anak. Darating ang asawa ko. Para patayin kita saglit. Wala akong oras na mag-aksaya sa iyo dito. Kapag hindi mo ginalaw ang sasakyan mo, araruan ko ito. Ayaw nang ituloy ni Jared ang pakikipagtalo sa kanya. Hindi siya regular na nagsasanay nitong mga ilang araw. Kaya siya, nais na sulitin ang kanyang oras. Naglakas loob ka bang araruhin ang kotse ko? Sige kung may lakas kang loob na gawin ito. Tingnan mo lang kung mabangkarote kita. Hamon ng babae. Hindi siya naniniwala na talagang naglakas loob itong gawin iyon. Ang kotse ko ay isang marangyang sasakyan na nagkakahalaga ng ilang milyon. Kaya hindi niya siguro kayang bayaran ang kabayaran. Nang makita ang kanyang pagmamatigas, alam ni Jared na walang silbi ang pagsasalita pa. Kaya naman, sumakay siya sa kotse niya at nakahanda sa pag-ram sa Maserati sa unahan. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, si Zane at ang iba pa ay dinala ng isang sales representative upang tingnan ang pag-aari. Jared, nagtatakang bulalas ni Maria nang makita niya ang lalaki. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring naroroon. Bihira ang mga taong walang kayamanan o impluwensya tulad ni Jared. Bumisita sa ganoong lugar, kaya nagtaka siya kung bakit siya naroon. Nang makita ni Jared na ito ay sina Maria, Zane, at Lydia, bigla niyang tinanong, bakit kayo nandito? Tinatanong mo kami niyan. Hindi ba dapat baliktad? Nandito kami para bumili ng bahay. Bakit ikaw ay dito? Tinitigan siya ni Zane ng may labis na pagkadismaya bago sinulyapan ang kanyang sasakyan na nabangga. Maserati sa unahan. All at once, he gloatingly commented, Jared, kulang talaga ang driving skills mo. Paano? Nabangga ka ba sa kotse sa unahan? Dahil ba sa sinusubukan mong sumakay sa likod ng sasakyan? Noon din napansin ni Lydia na nabangga ni Jared ang isa pang sasakyan niya. At isa itong Maserati. Siya, instantly exclaimed, naka-jackpot ka, Jared. Maaari kang makabangga sa anumang kotse. Ngunit kailangan lang nito, maging isang Maserati.
Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Kaya natatakot ako na baka hindi ito masakop ng iyong insurance sa sasakyan. Wala kang pakialam dyan. So please keep out of it. Sarili kong negosyo ito. Malamig na sabi ni Jared. Jared, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ang kumpanya ay hindi kailanman sasang-ayon sa isang paunang sweldo. Bakit kailangan? Gumala-gala sa isang basag na sasakyan. Natatakot ako na baka mabangkarote ka sa pagkakataong ito. Tumaas ang sulok ng bibig ni Zane. At baka sa mukha niya ang didisguise na saya. Ano ba talaga ang nangyari dito? Jared, talagang nasa mainit ka na tubig ngayon. Sinimangutan ni Maria si Jared. Hindi naman big deal. Maliit lang na pagbangga ng sasakyan. Di ba? Ngumisi si Jared. Dahil hindi man lang ito nakarehistro bilang blip sa kanyang radar. Isang maliit na pagbangga ng sasakyan. Mangyaring imulat ang iyong mga mata at tingnan ang kotse na iyong nabangga. Ito ay isang Maserati na nagkakahalaga. Ilang milyon. Alam mo ba? Ngumisi si Lydia. Jared, I'd advise you to ride a motorbike instead. Hindi ka angkop na magmaneho ng kotse. Nataman mo ang isang Maserati. Ngayon, ngunit maaari kang makasakay ng Porsche bukas. Kung mangyari iyon, hindi mo kakayanin ang kabayaran kahit na i-auction mo ang sarili mo. Same time na kinukumbinsi ni Zane si Jared. Ngunit ang kanyang mga mata, nagniningning na pangungutya. Samantala, ang babae sa gilid ay mas kumbinsido na si Jared ay isang deadbeat lamang. No connections whatsoever upon seeing Zane and the others mocking him. Kalahati. Kaya't sumigaw siya. Di ba kasing tapang mo si Brass? Sinasabi mo na gusto mong araruhin ang kotse ko. Anak, sige kung maglakas loob ka. Paulit-ulit niyang hinahamon at pinupukaw siya ng walang katapusang. Wala sa mood na makipagyak sa kanya. Sumakay si Jared sa kanyang kotse para sumakay sa Maserati. Nang makita iyon, hinawakan siya ni Maria. Nasisiraan ka na ba ng bait? Jared, labas. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa sasakyan? Kung tatamaan mo ito ng pabigla-bigla, hindi mo kakayanin ang kabayaran kahit na ubusin ang iyong mga ipon at ibenta ang iyong bahay. Noong una ay ayaw niyang mag-abala tungkol sa kanya. Ngunit hindi siya makatayo kapag ito ay isang libingan. Isyu ng pag-crash sa isang Maserati. Kakailanganin niyang magbayad ng 1 tonelada bilang kabayaran. At kung hindi niya ito kayang bayaran, pumunta ka lang sa pamilya ko at humingi ng pautang. Hayaan mo na lang siya. Maria, hindi ba't mataas at makapangyarihan siya? Hayaan siyang sumugod dito. Kung hindi niya kayang bayaran ang kabayaran, maaari siyang makulong. Parang hindi pa siya nakakulong noon. Si Zane wore a frosty expression on his face. Chagrined na pinigilan si Jared sa pag-arte. Kung talagang sasampalin niya ito, kailangan niyang magbayad ng ilang milyon bilang kabayaran. Hindi biro yan. Kahit na ibenta ng pamilya ni Jared ang kanilang bahay, hindi nila magagawang mag-fork out ng ganoong kalaking pera. Ano na ang mangyayari sa mga magulang niya? Putol ni Maria. Pinandilatan siya ng mata. Sa katunayan, kinasusuklaman niya si Jared at hindi rin niya gusto ang pamilya nito. Dahil pakiramdam niya ay sinasadya nila. Kumapit sa kanyang mayamang pamilya para lamang makakuha ng ilang benepisyo. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na gusto niyang mawalan sila ng tirahan. Kung kumilos siya, pabigla-bigla at umarero sa kotse para talaga, mapapahamak ang buong pamilya niya. Nang makita ang kanyang mahigpit na pagtatanggol kay Jared, napuno ng galit si Zane. Samantala, sinulyapan ni Jared si Maria. At ang kanyang impresyon sa kanya ay bumuti ng malaki. Mukhang, parang hindi naman siya masama. Sa mismong pagkakataong iyon, 2 van ang tumilapon. 1 dosenang nagbabantang mukhang lalaki ang umakyat kasama. Baton sa kanilang mga kamay. Darling! Tumakbo ang babae papunta sa lalaki na nakasuot ng sportswear at mapang-akit na nagsalita. Darling! May nanakit sa akin ngayon lang. Tingnan mo mukha ko. Matapos suriin ang kanyang mukha, ang lalaki ay nagliliyab sa galit. With a glacial expression, he demanded, "Sino ang tumama? Ang asawa ko.
Lumabas ka ngayon din. Walang kaunting pag-aalinlangan. 2 hakbang pasulong si Jared. Sinaktan ko siya. Pinalaki siya ng lalaki bago sinulyapan si Zane at ang iba pang nasa likuran niya. He then barked, "Anak, baka, iligtas ka kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa asawa ko ngayon din. Kung hindi, wala sa inyo ang pupunta. Para makatakas ngayon." Sa sandaling narinig iyon ni Zane at napagtanto na ang lalaki ay nag-assume na sila ni Jared. Siya nga, natakot at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Na nagpapaliwanag, Sir, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami, kasama siya, kahit magkakilala kami. Hindi namin alam kung ano ang ginawa niya." Nang marinig iyon, inilipat ng lalaki ang tingin sa asawa. Tumango ang babae at pinanindigan. "Batang iyon, hindi lang siya nabangga sa kotse ko. Nasample pa niya ako. Anak, aayusin natin ng hiwalay ang isyo ng sasakyan. Dahil sinampal mo ang asawa ko. Baka makatakas ka pa, buhay mo kung luluhod ka kaagad." Tinitigan ng lalaki si Jared na may intensyong pumatay. Bilang tugon, tumawa ng mahina si Jared. "Ang dami mong gustong lumuhad sa paa mo. Ha, pero hayaan mo, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ako lumuluhod sa iba maliban sa aking mga magulang. At saka, lahat kayo ay hindi karapat-dapat. Ito man, ano ang sinabi mo? Anak?" Dumagundong sa matinding galit ang lalaki matapos matigilan sandali. Hindi siya makapaniwala na talagang naglakas loob si Jared na sabihin ang ganoong bagay sa kabila ng napakaraming tao. "Mag-isa, nababaliw ka na ba, Jared? Nililigawan mo si kamatayan." Panunumbat ni Maria sa isang sigaw. Conversely, Zane scoffed with a smirk. "Just drop the act now that things have come to this. Jared, kahit na, kung luluhod ka, hindi ka namin pagtatawanan. Lalong hindi sasabihin kahit kanino sa opisina. Eksakto, hinding-hindi namin gagawin ang ganoong bagay. Kaya gawin mo na lang. Kung hindi, luluhod ka pa rin pagkatapos. Nabugbog mamaya." Panunuya ni Lydia. "Dahil pareho kayong mahilig lumuhod. Gawin nyo na lang," sabi ni Jared kina Zane at Lydia. Magpatuloy sa pag-arte ng lahat ng matataas at makapangyarihan. Tingnan na lang natin kung sino ang dapat lumuhad at humingi ng awa. Mamaya, ngumuso si Zane. Nang makita ng lalaki na nagmatigas si Jared at ayaw lumuhod. Nanlamig ang kanyang ekspresyon. "Ikaw ay, nakuha na ang backbone. Bata, gayunpaman, malas mong nabangga ako ngayon. Gaano man katatag. Ikaw, papakantahin kita ng ibang himig mamaya." Pagkasabi nyon, nag-utos siya sabay kaway ng kamay. Pilayan mo siya. Sa isang iglap, sumugod ang dosenang lalaki kay Jared. Takot na takot sa tanawing iyon. Si Zane at ang iba ay nagmamadaling umatras, habang si Maria ay nababalisa. Hindi niya magawa, gawin ang anumang bagay pagkatapos. "Tumigil ka." Isang dagandong ang tumunog bago ang manager ng ari-arian na nakasuot ng suit ay galit na sumugod kasama ang ilang mga security. "Mga bantay, ano ang ibig sabihin nito? Mr. Ziegler, pinipigilan mo ba akong kumilos?" Ang lalaki, demand na may disgruntlement na nakasulat sa buong mukha niya nang makita niya ang property manager na si Mark. "Ziegler, bakit hindi mo ako bigyan ng pabor at kalimutan ang pangyayari ngayon? Mr. Daniels, ako na ang bahala sa lahat ng iyong pagkalugi." Udyok ni Mark na nakangiti. Tila magkakilala sila, ngunit hindi iyon nakakagulat, dahil ang isa ay may-ari ng ari-arian at ang isa ay ang tagapamahala ng ari-arian. "Nakuha mo na ba ang iyong mga wire ngayon? O ang batang ito ay iyong kamag-anak? Mr. Ziegler, bakit ikaw ay nakikiusap sa akin para sa kanya?" Tanong ng lalaki, si Toby Daniels, na may pagtataka na tingin. Sinulyapan ni Mark si Jared bago lumapit sa tenga ng lalaki at bumulong. "You might not know this, Mr. Daniels. Ngunit si Mr. Chance ay nakatira sa mansyon sa tuktok ng burol. At siya ay naninirahan doon." Ilang oras, natigilan si Toby sa narinig.
Hindi ba ang mansyon na iyon ay pag-aari ng pamilya Sullivan? Tumango si Mark bilang pagsang-ayon. Oo, sa makatuwid. Tiyak na nauugnay siya sa pamilyang Sullivan. Dahil, doon siya nakatira. Pinalaki ulit ni Toby si Jared bago ngumisi ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. I don't believe that he's acquainted. Kasama ang pamilya Sullivan. Ang isang mahirap na tulad niya ay hindi maaaring magkaroon ng anumang bagay sa pamilya Sullivan. Paano na kapag siya ay nagmamaneho ng isang sira Ford? Itigil mo na ang pagtatangkang lokohin ako. Mr. Ziegler, I'm sorry. Pero hindi ako makakagawa ng pabor sa iyo ngayon. Hindi niya iyon pinaniwalaan kahit papaano. Isinasaalang-alang ang kanyang murang pananamit at rickety Ford. Paano siya? Posibleng kilala mo ang pamilya Sullivan.